Ang business tycoon na si Miguel Montenegro, muling pinatunayan na hindi lang siya magaling sa negosyo, kundi may ginintuan din siyang puso. Napahinto si Marie. Dahan-dahan siyang lumingon sa G. Naroon ang larawan ni Miguel, nakangiti sa isang corporate event. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, patuloy ng masayang news anchor, ang AFP ng Montenegro Corp. Ay personal na tumulong sa isang pamilyang nasangkot sa isang minor accident sa Laguna. Si Ing E. Montenegro raw mismo ang nagdala sa mag-ina sa ospital at sinagot ang lahat ng gastusin. Kasabay nito, isang larawan ang ipinakita sa screen, isang kuha mula sa labas ng ospital. Naroon si Miguel, mukhang nag-aalala. At sa likuran, bahagyang malabo, ay ang kanyang sarili, mukhang pagod at gusgusin. Naramdaman ni Marie na parang naninikip ang kanyang dibdib. At syempre, dagdag ng anchor na tila kinikilig, speaking of E. Montenegro, inaabangan na ng lahat ang kanyang wedding of the year sa fiance nitong si Katrina Sandoval, na ayon sa aming source, ay mas pinabilis pa at magaganap na sa susunod na buwan. Isang malaking larawan ni na Miguel at isang magandang babae, si Katrina, ang ipinalit sa screen. Magkatabi, nakangiti, perpekto. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ito ang gawa ni Doña Eleanor. Isang perpektong paraan para linisin ang pangalan ng anak at itago ang katotohanan. Isang paraan para ipamukha sa kanya kung saan siya lulugar. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang nag-search online. Naroon nga. Isang article mula sa isang sikat na society blog. Ang headline, ang gintong puso ng isang Montenegro, naging good Samaritan sa isang less fortunate na pamilya. Binasa niya ang mga salita. Charity case. Kawawang single mother. Sinuwerte. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat pangungusap ay isang pang-iinsulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang dignidad na pilit niyang iningatan sa loob ng 6 na taon ay winasak sa isang article lang. Ito pala ang tingin sa kanya ng mundo nila. Isang pulubi na kailangang kaawaan. Pumasok si Miguel sa silid, may dalang tray ng almusal. Marie, kumain ka na. Hindi nito natapos ang sasabihin nang makita ang ekspresyon sa mukha niya. At sa eksaktong sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Miguel. Nakita ni Marie ang pangalan sa screen. Katrina. Tila ba nananadya ang tadhana? Tumingin si Miguel sa kanya, sa telepono, at pabalik sa kanya. Puno ng pag-aalinlangan, sinagot niya ito. Hello, Kati. Lumayo siya ng kaunti, bumubulong sa telepono, ngunit sa sobrang tahimik ng silid, dinig na dinig ni Marie ang bawat salita. Yeah, I saw the news. No, it's not, it's just a misunderstanding, an accident. Isang sandaling katahimikan. Of course. Of course, the wedding will push through. Yes, I'll see you tonight. Okay. Bye. Ibinaba ni Miguel ang tawag at humarap kay Marie, ang mukha ay puno ng pagkakasala. Marie, yung sa news. Yung sa kasal. Gawa lang yan ni Mommy. Hindi. Ngunit hindi na nakikinig si Marie. Ang huling pag-uusap na iyon ang tuluyang nagtakda sa kanyang desisyon. Sa isipan ni Miguel, tuloy pa rin ang kasal. Tuloy pa rin ang buhay niya bilang isang Montenegro. At siya, isa lang siyang misunderstanding. Isang aksidente. Tumingin si Marie kay Miguel, ngunit sa unang pagkakataon, wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring sakit. Ang naroon ay isang nakapangingilabot na kawalan. Isang blankong tingin na tila tumatago sa kanya. Tumayo siya. Magbabantay lang ako sa labas, sabi niya, ang boses ay kalmado. Gisingin mo na lang ako kapag aalis na tayo. Tumango si Miguel, tila nabunutan ng tinik na hindi na siya nito sinisigawan. Lumabas si Marie ng silid. Ngunit hindi siya nagbantay sa labas. Dumiretso siya sa nurse station, nagtanong kung saan ang billing section. Gamit ang maliit na perang natitira sa kanyang wallet, kumuha siya ng taxi. Umuwi siya sa Santa Rosa, mabilis na inimpeke ang lahat ng mahahalagang gamit nila ni Alfie sa 2 malaking bag pagkatapos, bumalik siya sa ospital. Nang pumasok siya sa silid, nakita niyang natutulog si Miguel sa silya, halatang napuyat. Maingat niyang ginising si Alfie. Anak, aalis na tayo, bulong niya. Saan po tayo pupunta, Nay? Tanong ng inaantok pang bata.
Basta. Sa isang lugar na tahimik, sagot ni Marie habang isinusuot ang jacket ng anak. Maingat, nang walang ingay, binuhat niya ang mga bag at inakay si Alfie palabas ng silid, palabas ng ospital, at palayo sa buhay na iyon. Nang magising si Miguel, ang araw ay mataas na. Ang unang napansin niya ay ang sobrang katahimikan. Tumingin siya sa kama. Walang Alfie. Tumingin siya sa paligid. Walang Marie. Ang silid ay malinis, tila ba walang sinumang gumamit nito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Tumayo siya, ang puso ay kumakaripas. Marie. Alfie. Walang sumasagot. At doon, sa ibabaw ng bedside table kung saan niya iniwan ang mansanas, may nakita siyang isang maliit na piraso ng papel, nakatupi ng maayos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Binuksan niya. Sulat kamay ni Marie. 2 maikling pangungusap. Salamat sa lahat. Pero tama na. Ang 2 pangungusap sa piraso ng papel ay parang yelong tumusok sa puso ni Miguel. Salamat sa lahat. Pero tama na. Nguyang-nguya niya ang mga salita, paulit-ulit, hanggang sa mawalan na ito ng kahulugan at ang tanging natira ay ang bigat. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Umalis na sila. Iniwan na naman siya. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng purong gulat. Tumakbo siya palabas ng silid, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Marie! Alfie, sigaw niya sa pasilyo, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga nurse at pasyente. Nakarating siya sa nurse station. Miss, yung pasyente sa room 402. Si Maricela Reyes at ang anak niya, nakita niyo ba? Tanong niya, ang boses ay nanginginig at hirap sa paghinga. Tumingin sa kanya ang nurse, puno ng pagtataka. Sir, ang alam ko po, kakadischarge lang po ni Ma'am kaninang umaga. Sinabi niya po na inutusan niyo raw po siyang mauna na. Isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan. Tumakbo siya papunta sa lobby sa security. Kailangan kong makita ang footage ninyo. Ngayon din. Sorry po, sir, magalang ngunit matatag na sabi ng guard. Hindi po kami pwedeng maglabas ng footage nang walang police report. Miguel Montenegro, sigaw niya, isang pangalang dati ay nagbubukas ng lahat ng pinto, ngunit ngayon ay wala ng silbi. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang paulit-ulit na dinadyal ang numero ni Marie. Bawat tawag, pareho ang sagot. Isang malamig, walang emosyong boses mula sa network provider. The number you have dialed is currently not in service. Please tercise your call later. Pinatay niya ang telepono. Ipinatay niya ang lahat ng koneksyon nila. Sa tindi ng pagkadismaya at kawalan ng magawa, isang hayop na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Itinukod niya ang kanyang kamay sa pader at, sa isang bulag na galit sa sarili, sinuntok niya ito ng buong lakas. Isang matalas na kirot ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit wala itong panama sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Napasandal siya sa pader, ang hiningay parang pinipiga mula sa kanyang baga. Duwag. Duwag ka. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang huling pag-asa niya. Muli niyang kinuha ang telepono at pinindot ang numero. Nang sagutin ito, ang boses ni Miguel ay puno ng galit. Mang Ben, nasaan sila? Bakit mo sila hinayaang umalis? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sir Miguel, hindi ko na siya mapigilan. Desidido na siya. Trabaho mong bantayan sila, sigaw ni Miguel. Trabaho kong bantayan sila, sir. Pero trabaho niyong alagaan sila, sagot ng matanda, sa unang pagkakataon ay may bahid ng paninisi sa boses. Ang mga salita ay tumama kay Miguel ng mas malakas kaysa sa suntok niya sa pader. Nawala ang kanyang galit, napalitan ng isang nakalulunod na pagsisisi. Napaupo siya sa isang bench, ang ulo inasa kanyang mga palad. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay basag at puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo ako, Mang Ben, bulong niya. Parang awa mo na. Kailangan kong mahanap ang mag-ina ko. Sa pagbigkas niya ng mga salitang mag-ina ko, naramdaman niya ang bigat at katotohanan nito. Sila ang pamilya niya.
At pinabayaan niya sila. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tila nag-iisip si Mang Ben sa wakas, nagsalita ito. May isang lugar siyang nabanggit sa akin noong minsang nag-uusap kami. Isang maliit na beach resort sa Batangas. Doon daw siya dinadala ng mga magulang niya noong bata pa siya. Ang sabi niya, iyon daw ang lugar na pinakapayapa sa buong mundo para sa kanya. Isang sinag ng pag-asa. Tumayo si Miguel. Saan sa Batangas? Ano ng pangalan ng resort? Binigay ni Mang Ben ang pangalan at direksyon. Bago ibaba ang tawag, muling nagsalita si Miguel. Salamat, Mang Ben, salamat. Tumakbo si Miguel papunta sa parking lot at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Habang tinatahak niya ang sleks, ang isipan niya ay isang bagyo. Ang bawat pagkakamali niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagpayag niya sa utos ng ina 6 na taon na ang nakalipas. Ang 6 na taon ng pagiging isang anino sa buhay ni Marie. Ang pagkabigla niya nang dumating si Doña Eleanor. Ang tangang balita sa Zihi, ang usapan nila ni Katrina. Doon niya napagtanto. Ang lahat ng ginawa niya, na sa tingin niya ay para protektahan si Marie, ay sa katunayan para protektahan ang sarili niya. Pinoprotektahan niya ang sarili niya mula sa galit ng kanyang ina, mula sa gulo, mula sa responsibilidad. Ang pagiging duwag niya ang nagtulak kay Marie palayo, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Hindi na ulit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at sa pagkakataong ito, ibang numero ang kanyang tinawagan. Hello, Migs, sagot ng isang pamilyar na boses babae. Si Katrina. Huminga ng malalim si Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado at desidido. Kat, I'm sorry. Hindi ako makakapunta mamaya. Is everything okay? Tanong ni Katrina, may bakas ng pag-aalala. No, nothing is okay, pag-amin ni Miguel. Pero ayusin ko. Kat, may kailangan akong tapusin. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanya, iyon ang pagtawid sa isang linya. Ang pagpili. Matapos ang halos 2 oras na bayahe, narating niya ang isang maliit na bayan sa Batangas. Sinundan niya ang mga direksyon ni Mang Ben hanggang sa makarating siya sa isang tagong resort sa dulo ng isang baku-bakong kalsada. Paraiso ni Elena, ang nakasulat sa isang lumang kahoy na karatula. Ipinark niya ang kotse at bumaba. Ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon ay sumalubong sa kanya. Dapit hapon na. Ang langit ay may kulay kahel at lila. Naglakad siya papunta sa dalampasigan. At doon, nakita niya sila. Isang silweta laban sa papalubog na araw. Isang babae, nakaupo sa buhangin, ang mga braso ay nakayakap sa isang maliit na bata na natutulog sa kanyang kandungan. Nakatingin ito sa malayong karagatan, tila ba ang buong mundo ay naglalaho sa kanyang paningin. Si Marie. Si Alfie. Napahinto si Miguel. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Natagpuan niya sila. Ngunit ngayon, ang mas mahirap na bahagi ay nagsisimula pa lang. Ang dagat sa Batangas ay may kakaibang kapangyarihan. Dito siya dinadala ng kanyang mga magulang noon kapag may mabigat siyang problema. Ang sabi nila, ibulong mo lang sa alon ang iyong mga pasanin at aanurin nito ang mga iyon palayo. Ngunit ngayon, habang yakap niya ang natutulog na si Alfie at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tila hindi sapat ang buong karagatan para anurin ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagkakanulo. Ang kasinungalingan. Ang kahihiyan. Para siyang isang ibon na sinubukan lumipad, ngunit hindi na malayang nakatali pa rin pala ang mga paa sa lupa. Isang tunog ang pumukao sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Ang tunog ng mga paang lumulubog sa buhangin, papalapit sa kanya. Naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang bahagi niya ang umaasa, isang bahagi niya ang natatakot. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo, isang bahagi niya ang gustong manatili. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam na niya kung sino iyon. Nang huminto ang mga yabag sa kanyang likuran, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huwag kang magsalita, Marie. Huwag kang bibigay. Ngunit ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Si Miguel Migs Montenegro. Ang bawat hakbang na ginawa ni Miguel sa buhangin ay parang 1 kilometro ang layo.
Ang babaeng nakaupo roon, nakatalikod sa kanya, ay parang isang pader na hindi niya alam kung paano gigibain. Ang distansyang namamagitan sa kanila ay hindi lang ilang metro ng buhangin. Ito ay 6 na taon ng sakit, ng mga kasinungalingan, ng mga hindi nasabing salita. Huminto siya sa kanyang likuran. Nakikita niya ang pag-igting ng mga balikat nito. Alam niyang alam nito na siya inaroon. Ano ang sasabihin niya? Anong salita ang kayang maghilom sa ganito kalalim na sugat? Walang salita. Gawa lang. Dahan-dahan, sa harap ng papalubog na araw, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit, lumuhod si Miguel sa buhangin. Hindi niya alintana ang mamahaling pantalon na dumudumi. Hindi niya alintana ang mga posibleng nakakakita. Ang tanging nakikita niya ay si Marie. Sa wakas, nagsalita siya, ang boses ay garalgal at puno ng emosyon. Hindi ako aalis, Marie, sabi niya, halos pabulong. Ang mga salita ay isang pangako, isang panata. Hindi na ulit. Maricel at Marie Reyes. Narinig niya ang pagluhod nito. Narinig niya ang mga salita nito. Isang parte niya ang gustong maniwala, ngunit ang sakit ay masyadong sariwa. Dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya ito. Nakaluhod. Si Miguel Montenegro, ang prinsipe ng kanilang mundo, nakaluhod sa buhangin na parang isang pulubi. Ang kanyang mga mata ay pula, puno ng pagsusumamo. Ngunit hindi nagpatinag si Marie. Ang galit na pinigilan niya ay unti-unting kumawala. Hindi ka aalis, mapakla niyang tanong. Bakit, Miguel? Para ano? Para muli akong bantayan mula sa malayo? Para bayaran ang mga espiya para malaman kung ano ang kinakain ko? Para ilabas sa balita na isa lang akong charity case na tinulungan ng isang dakilang Montenegro? Bawat tanong ay isang patalim na ibinabato niya. Hindi, Marie, please, Ano, Miguel? Ano pa ang hindi ko alam? Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Gaano katagal mo nang alam ang lahat? Ang buong buhay ko ba ay isang malaking palabas na ikaw ang direktor? Ang dangal ko, Miguel, ang kaisa-isang bagay na itinira ko para sa sarili ko, kinuha niyo pa rin. Miguel Megs Montenegro. Ang bawat salita ni Marie ay isang saksak sa kanyang kaluluwa. At lahat ng iyon ay totoo. Lahat ng iyon ay kasalanan niya. Hindi na siya nagtangkang magpaliwanag. Hindi na siya nagtangkang magdahilan. Ang tanging magagawa niya ay aminin ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa sarili niya. Wala akong dahilan, Marie, pag-amin niya, ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Walang dahilan na sapat para sa lahat ng sakit na binigay ko sa'yo. Yumuko siya, hindi na makatingin ang diretsyo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kaya. Ang totoo, Marie, duwag ako, sabi niya, ang boses ay basag. Ang pag-amin ay parang laso na matagal nang nasa kanyang sistema. Ginamit ko ang nanay ko bilang dahilan. Ginamit ko ang kumpanya, ang pangalan natin. Pero ang totoo, natakot lang ako. Natakot akong ipaglaban ka. Natakot akong talikuran ang buhay na kinalakihan ko. At sa takot na yon, ikaw ang sinakripisyo ko. Sa pagbigkas niya ng mga huling salita, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang pisngi. Umiiyak siya. Sa unang pagkakataon sa harap ni Marie, umiiyak si Miguel Montenegro. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa purong pagsisisi. Maricel at Marie Reyes. Natigilan si Marie. Nakita niya ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Miguel. Hindi ito ang aruganting tagapagmana na nakita niya sa ospital. Hindi ito ang duwag na lalaking tumalikod sa kanya 6 na taon na ang nakalipas. Ang taong nakaluhod sa harap niya ngayon ay isang taong basag. Isang taong wasak. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at pait na kinimkim niya ay tila nagsimulang matunaw. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nakita niya hindi ang isang Montenegro, kundi si Migs. Ang Migs na minahal niya. Ang Migs na nawala. Dahan-dahan, nang hindi namamalayan, iniangat niya ang kanyang kamay. Isang maliit na galaw lang. Isang pagnanais na pahirin ang mga luha nito na sabihing tama na. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang pamilyar na tunog ang muling pumunit sa kanilang mundo. Ring. Ring. Ang cellphone ni Miguel.
Nakita ni Marie ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Mula sa pagiging wasak, napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay ng isang bagong determinasyon. Kinuha nito ang telepono mula sa bulsa. Sa screen, malinaw na nakasulat ang iisang salita, Mommy. Ito na ang pagsubok. Ang huling pagsubok. Anong gagawin niya? Itatago ba niya ito? Aalis ba siya para sagutin ito ng palihim? Ngunit iba ang ginawa ni Miguel. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Marie, isang tingin na nangangako, isang tingin na nagsasabing magtiwala ka. Huminga ito ng malalim, pinindot ang answer button, at kasabay nito, pinindot din ang speaker button. Ang boses ni Doña Eleanor, malamig at nanggagalit, ay umalinggaw sa tahimik na dalampasigan. Miguel Alfonso. Where the hell are you? May kasal kang kailangang asikasuhin, hindi yung nagpapakagago ka dyan sa babaeng yan. Hindi kumurap si Miguel. Nakatitig pa rin siya kay Marie. Dinala niya ang telepono sa tapat ng kanyang bibig. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay kalmado, matatag at pinal. Mom! It's over. Ang boses ni Doña Eleanor ay parang isang matalim na bubog na sumira sa kapayapaan ng dapit hapon. Para kay Miguel, ang buong mundo ay biglang tumahimik at ang tanging naririnig na lang niya ay ang boses na iyon at ang marahang paghinga ni Marie sa kanyang tabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang kalma. Isang desisyon. Miguel Alfonso. Huwag mo akong i-over dyan. Umuwi ka dito ngayon din, sigaw ng ina sa kabilang linya. Hindi na ako uwi, ma, kalmadong sagot ni Miguel, ang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marie. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan. Kailangan niyang patunayan dito at sa sarili niya na iba na ngayon. Ano nang sinasabi mo? Nanggagalaiting tanong ni Doña Eleanor. Nakakalimutan mo na ba kung sino ka? Ang kasal. Ang pamilya Sandoval. Ang pangalan natin. Itatapon mo ang lahat ng iyan para sa isang babaeng walang-wala? Ang babaeng to, mariing sabi ni Miguel, at ang anak niya, sila ang pipiliin ko. Anak! Isang mapanlait na tawa ang narinig ni Miguel. Huwag kang mag-ilusyon, Miguel. Hindi mo dugot laman yan. Hindi yan totoo, mabilis na sagot ni Miguel, isang kurot ng pagdududa ang sumagi sa isip niya, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Tumingin siya kay Alfie na natutulog pa rin sa kandungan ni Marie. Kahit ano pa ang sabihin mo, anak ko siya. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang huling alas ng kanyang ina. Ang banta na sa buong buhay niya ay kinatakutan niya. Kung hindi ka uwi ngayon din, kalimutan mo na isa kang Montenegro, angel nito. I will disinherit you. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Tingnan natin kung paano ka bubuhayin ang babaeng yan. Ito na. Ang dulo ng linya. Ang hatol. Huminga ng malalim si Miguel. Ang mga salitang ito, na minsan ay parang katapusan ng mundo para sa kanya, ay ngayon, parang hangin na lang na dumaan. Then so be it, sagot niya. I choose them. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Akala ni Miguel ay ibababa na ng ina ang tawag. Akala niya ay tapos na. Ngunit mali siya. Ang sumunod na boses ni Doña Eleanor ay hindi nagalit. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang boses na puno ng purong kamandag, isang boses na gustong manakit, gustong wasakin ang lahat. Napakatanga di. Isang sigaw na puno ng pait. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba nalinlang mo ako sa loob ng 6 na taon? Natigilan si Miguel. Ano nang sinasabi mo? Engs bata. Yenggis bastardo mong anak, dagundong ng boses sa speaker, at nakita ni Miguel kung paano napapitlag si Marie sa salitang iyon. 6 taon kong alam dinri anak iis kanya. Mula noong unang araw dinri umalis siya. Ang mundo ni Miguel ay gumuho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. 6 na taon. Ginamit ko lang yon, patuloy ng ina, ang bawat salita ay isang patalim. Ginamit ko ang sikreto mo para mapasunod ka sa lahat ng gusto ko. Bawat paghingi mo ng pera para sa proyekto mo, bawat pag-alis mo para mag-unwind, alam ko kung saan ka pupunta. Alam kong binibigay mo sa kanila. At hinayaan ko.
Hinayaan ko dahil iyon ang tanikala ko sa'yo. Iyon ang pamigil ko para sumunod ka sa kasal kay Katrina, para gawin mo ang lahat ng gusto ko. Pero ngayon wala na. Wala na kayong lahat sa akin. Parang nabingi si Miguel. Ang mga alon, ang hangin, ang paghinga ni Marie lahat ay nawala. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang mga salita ng ina. Hindi lang pala siya binantayan ni Mang Ben, binantayan din siya ng sarili niyang ina. Ang 6 na taon ng kanyang isakripisyo, ng kanyang lihim na pagtulong, ng kanyang pagiging bayani sa sarili niyang kwento lahat pala ay isang malaking komedya. Isang dula na ang kanyang ina ang nagsulat, nagdirek at nanood mula sa itaas. Hindi lang pala siya duwag. Naging isa siyang tanga. Isang tau-tauhan sa sarili niyang dula. Ang lahat ng pagsisisi ay biglang napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na galit. Galit hindi lang sa kanyang ina, kundi sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Ngunit sa ilalim ng galit, may isang kakaibang pakiramdam na umuusbong. Isang pakiramdam ng gaan. Ang bigat na pinasa niya sa loob ng 6 na taon biglang nawala. Dahil hindi pala iyon bigat. Isa pala iyong kadena. At ngayon, putol na ito. Tumingin siya kay Marie. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagkabigla, ang parehong sakit ng pagkakanulo. Sa isang iglap, naintindihan nila ang isa't isa ng higit pa kaysa dati. Pareho silang biktima ng parehong tao. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang daliri at pinindot ang pulang end call button. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng sigaw kanina. Ang tanging maririnig na lang ay ang marahang paghampas ng alon sa dalampasigan. Tumayo si Miguel mula sa pagkakaluhod. Pinagpagan niya ang buhangin sa kanyang pantalon. Tumingin siya kay Marie, hindi na bilang isang taong humihingi ng tawad, kundi bilang isang kakampi. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pag-aalinlangan. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Marie. Isang paanyaya. Isang pangako. Uwi na tayo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng isang bagong lakas. Humarap siya sa direksyon kung nasaan ang Maynila, kung nasaan ang lahat ng kasinungalingan. Haharapin natin sila. Tumingin siya pabalik kay Marie at idinugtong ang mga salitang pinakamahalaga sa lahat. Nang magkasama, ang bayahe pabalik ng Maynila ay ang pinakatahimik at pinakamabigat na bayaheng naranasan ni Maricela sa buong buhay niya. Nakaupo siya sa passenger seat, habang si Alfie ay mahimbing na natutulog sa likod, pagod sa emosyon ng maghapon. Sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa payapang dagat ng Batangas, papalapit sila sa isang digmaang hindi niya alam kung paano haharapin. Ngunit sa tuwing napapatingin siya kay Miguel na seryosong nagmamaneho, may kakaibang pakiramdam na gumagaan sa kanyang dibdib. Ang mga kamay nito na mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga mata nitong nakatuon sa daan, ang determinasyon sa kanyang mukha, ito ang Miguel na pinangarap niya. Ito ang Miguel na handang sumuong sa apoy. Hindi para iligtas siya, kundi para samahan siyang lumaban. Nang marating nila ang Maynila, hindi sila sa bahay umuwi. Dumiretso si Miguel sa isang hotel, kung saan sinabi nitong magpapalipas muna sila ng gabi para makapaghanda. Sa loob ng silid, habang pinagmamasdan niya si Miguel nakausap ang assistant nito sa telepono, ang boses ay kalmado ngunit puno ng utos, naintindihan ni Marie na wala ng atrasan. Kinabukasan, isinagawa ni Miguel ang unang hakbang. Isang press conference. Nakatayo si Marie sa gilid ng isang function room, hawak ang kamay ni Alfie. Ang silid ay puno ng mga reporter, ang mga kamera ay parang mga matang nakatutok, handang silain ang bawat kilos nila. Naramdaman ni Marie ang pamilyar na takot. Gusto niyang magtago, gusto niyang hilahin si Alfie palayo sa mga matang mapanghusga. Ngunit lumapit si Miguel sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay, mahigpit at mainit. Kaya natin to, bulong nito, ang mga matay na ungusap ng isang bagay na mas malalim pa sa tapang, paniniwala. Magkahawak kamay silang humarap sa mga mikropono. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umuugong. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay at sa isang iglap tumahimik ang lahat. Good morning, panimula niya, ang boses ay malakas at malinaw, umalinggaw sa buong silid. I called this press conference to clarify few things. Huminga siya ng malalim. First, I would like to publicly apologize to Ms. Katrina Sandoval and her family.
The news about our wedding is true. But it is within my deepest regret that announce its cancellation. The fault is entirely mine. Isang bulungan ang kumalat sa mga reporter. Second, pagpapatuloy ni Miguel, the news reports about me being key, good Samaritan to a so-called, less fortunate family are not only exaggerated, but also deeply insulting to the people involved. Tumingin siya kay Marie, isang tingin ng paumanhin at paggalang. They are not charity case. They are not less fortunate. Hinila niya si Marie ng bahagya palapit sa kanya, at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Alfie. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. This is Maricela Reyes. And this is my son, Alfonso. They are not misunderstanding. They are not an accident. Tumingin siya sa bawat kamera, sa bawat reporter, na para bang hinahamon ang buong mundo. Sila ang pamilya ko. Natulala si Marie. Ang mga salita ay tumago sa kanyang puso, tinunaw ang huling piraso ng yelo ng pagdududa. Sa harap ng buong mundo, pinili siya nito. Pinili sila nito. Pagkatapos ng press conference, bago sila umuwi, may isang huling bagay na kailangang gawin si Miguel. Nagkita sila ni Katrina sa isang tahimik na coffee shop. Nagpaiwan si Marie sa kotse kasama si Alfie. Alam na ito ay isang usapang kailangan harapin ni Miguel ng mag-isa. Pagbalik ni Miguel sa kotse, may ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting malungkot ngunit malaya. What did she say? Tanong ni Marie. She told me she already knew, sagot ni Miguel. Na matagal na niyang nararamdaman na may kulang. Na may iba akong mahal. Tumingin ito sa kanya. She told me to find my happiness. That I deserve it, see. Sa wakas, malaya na siya. Malaya na sila. Ngayon, iisa na lang ang kailangan nilang harapin. Ang reyna. Ang Montenegro Mansion ay kasing lamig at kasing laki ng dati. Ang malawak na sala ay nakabibingi sa katahimikan. Walang mga katulong na sumalubong. Tila isang palasyong inabandona. At doon, sa gitna ng sala, sa kanyang paboritong silya na parang isang trono, nakaupo si Doña Eleanor. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ngunit may iba sa kanya. Ang dati nag-aapoy na mga mata ay ngayon ay walang emosyon. Isang anyo ng pagkatalo, ngunit binalot pa rin sa tela ng pagmamataas. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Marie. Magkasama, lumakad sila palapit. Huminto sila sa harap ng matanda. Si Doña Eleanor ay nakatingin lang sa malayo, tila hindi sila nakikita. Ngunit alam ni Marie na bawat galaw nila ay kanyang nararamdaman. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon niyang magsalita, hindi bilang biktima, kundi bilang isang ina at isang babaeng nagmamahal. Magandang hapon po, simula ni Marie, ang boses ay kalmado at magalang, walang bahid ng galit o takot. Walang sagot. Alam ko po na mahirap itong tanggapin, pagpapatuloy ni Marie, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Miguel. At naiintindihan ko po kung magagalit kayo sa akin. Pero hindi po ako naparito para humingi ng tawad sa pagmamahal ko sa anak ninyo. Sa wakas, dahan-dahang ibinaling ni Doña Eleanor ang kanyang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig, ngunit nakikinig ito. Itinuro ni Marie si Alfie, na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ni Miguel, bahagyang sumisilip. Maaaring hindi ninyo ako matanggap, sabi ni Marie, ang boses ay matatag. Pero apo ninyo si Alfie. Dugo ninyo siya. At kahit ano pa po ang mangyari, mamahalin namin siya ng sapat para sa lahat. Walang salitang namutawi sa bibig ni Doña Eleanor. Tinitigan niya si Alfie ng matagal, isang tingin na hindi mabasa ni Marie. Pagkatapos, ibinalik nito ang tingin sa kawalan. Dahan-dahan, tumayo ito mula sa kanyang trono. Hindi ito tumingin sa kanila. Walang sinabi. Nang walang anumang salita, tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat sa malawak na hagdanan, ang bawat hakbang ay mabagal at mabigat. Ang kanyang tuwid na likod ang huling imaheng nakita nila, bago ito tuluyang maglaho sa dilim ng ikalawang palapag. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay na nilikha ng press conference ay unti-unti nang humupa, napalitan ng ibang mga eskandalo, ibang mga balita. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ngunit para kay Miguel, ang kanyang mundo ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Tinutuon niya ang kanyang sinabi.
Isang linggo matapos ang pagharap nila sa kanyang ina, formal siyang nag-resign bilang ECE ng Montenegro Corporation. Ang balita ay gumimbal sa business world, ngunit para kay Miguel, ito ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadenang matagal nang nakakabit sa kanyang liig. Iniwan nila ang malamig at malawak na mansyon sa Forbes Park. Sa tulong ng perang naipon niya mula sa sarili niyang mga investment na hiwalay sa yaman ng pamilya, bumili sila ng isang katamtamang laking bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang bahay na may hardin kung saan maaaring maglaro si Alfie. Isang bahay na may sapat na sikat ng araw. Isang bahay na matatawag nilang kanila. Si Miguel, na dating nagpapatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya, ay nagsimula ng isang maliit na startup. Isang tech company na siya mismo ang nagtayo kasama ang dalawa niyang kaibigan mula sa kolehiyo. Ang opisina nila ay maliit, masikip at madalas ay amoy instant noodles at murang kape. Isang hapon, dinalaw ni Marie si Miguel sa opisina nito, dala-dala ang pananghalian. Nakita niya itong nakaupo sa isang simpleng desk. Ang manggas ng kanyang polo ay nakatupi hanggang siko, ang buhok ay bahagyang magulo, at may malalim na kunot sa noo habang nakatitig sa computer screen. Napapalibutan siya ng mga whiteboard na puno ng mga sulat at diagram. Migs, tawag ni Marie. Nag-angat ito ng tingin, at sa isang iglap, nawala ang kunot sa kanyang noo at napalitan ng isang ngiting pagod ngunit masaya. Isang ngiting hindi niya madalas makita noon. Marie, nandyan ka pala. Break muna, sabi ni Marie habang inilalapag ang baunan sa kanyang mesa. Baka matunaw na yung screen sa titig mo. Tumawa si Miguel. Sorry. Medyo nakaka-stress lang tong bagong software na dinidevelop namin. Tumayo ito at niyakap siya. Pero ito yung stress na gusto ko. Yung sa akin. Habang kumakain sila, pinagmasdan ni Marie ang paligid. Ang gulo, ang ingay ng mga keyboard, ang tawanan ng mga empleyado ni Miguel. Malayo ito sa eleganteng corner office nito sa Makati na may tanawin ng buong syudad. Ngunit dito, sa maliit na espasyong ito, nakikita niya si Miguel na mas buhay, mas totoo. Ang relasyon nila sa kanyang ina ay nanatiling malamig. Hindi na sila nagkausap mula noong araw na iyon. Ngunit may mga maliliit na senyales. Minsan, isang delivery truck ang darating sa bahay nila, dala-dala ang pinakabagong video game console na gustong-gusto ni Alfie. Noong isang linggo, isang kumpletong set ng art materials ang dumating. Walang card, walang pangalan, ngunit alam nila kung kanino galing. Isang paraan ng pakikipag-usap ng isang reynang hindi marunong bumaba sa kanyang trono. Hindi pa ito pagpapatawad, pero isa na itong simula. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa kanilang maliit na dining area, ang tawanan ni Alfie ang pumupuno sa buong bahay. Ikinukwento nito ang kanyang araw sa bago niyang eskwelahan. Tapos po, Papa, sabi ni Alfie, ang mga mata ay nagniningning. Sabi po ng teacher ko, ang galing-galing ko raw po mag-drawing ng dinosaur. Ang salitang si Papa ay bago pa lang sa pandinig ni Miguel. Sa tuwing naririnig niya ito mula kay Alfie, may kung anong mainit na kumakalat sa kanyang dibdib. Isang halo ng saya at ng bahagyang kirot para sa mga taong nasayang. Talaga, champ. Patingin ako mamaya, nakangiting sabi ni Miguel. Pagkatapos ng hapunan, habang si Marie ay naghugas ng pinggan, lumapit si Miguel at niyakap siya mula sa likod, ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Thank you, Marie, bulong nito. Para saan? Tanong ni Marie habang nagpupunas ng kamay. Para dito. Para sa lahat ng to. Humarap si Marie sa kanya at hinaplos ang kanyang mukha. Nakita niya ang mga bagong guhit ng pagod sa paligid ng mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang kapayapaan na wala roon dati. Ikaw ang gumawa nito, Migs. Pinili mo too. Pinili kita, pagtatama ni Miguel. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin si Alfie, naupo sila sa maliit na balkonahe ng kanilang kwarto, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. Are you happy? Tanong ni Miguel, ang boses ay seryoso. Tumingin si Marie sa kanya. Pinag-isipan niya ang tanong. Ang buhay nila ay hindi na kasing dali. Kailangan nilang magtipid. Kailangan nilang magtrabaho ng doble. Ngunit sa bawat paggising niya sa umaga, nakikita niya si Miguel sa tabi niya. Naririnig niya ang halakhak ni Alfie sa sala. Wala nang takot, wala nang pagtatago.
Ngumiti si Marie, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Sa wakas, sagot niya. Nakahinga ng maluwag si Miguel, tila ba iyon ang sagot na matagal na niyang hinihintay. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ito malaki. Hindi ito kumikinang ng sobra-sobra. Isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ni Marie. Sa loob ng maliit na kahon na gawa sa velvet, isang singsing ang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito ang klase ng singsing na inaasahan ng sinuman mula sa isang Montenegro. Walang malaking diamante na nakakasilaw. Sa halip, isa itong simpleng gintong singsing na may maliit at solong perlas sa gitna. Simple, elegante at totoo. Parang ang buhay na sinusubukan nilang buuin ngayon. Natigilan si Maricela. Ang kanyang puso, na sa wakas ay natututo ng tumibok ng normal, ay muling kumabog ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa purong kilig at pag-asa. Kinuha ni Miguel ang singsing mula sa kahon. Ang kanyang mga kamay, na napansin ni Marie ay bahagyang nanginginig, ay hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga mata na minsan ay puno ng takot at pag-aalinlangan ay ngayon ay puno na ng katiyakan. Hindi ito pangako ng isang perpektong buhay, Marie, simula niya, ang boses ay seryoso ngunit puno ng lambing. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo maghihirap, o hindi na tayo mag-aaway, o hindi na tayo haharap sa mga problema. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Sa ating dalawa. Sa sarili natin. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Marie. Pero ito ang pangako ko, pagpapatuloy niya. Pangako na sa bawat paggising mo, ako ang una mong makikita. Pangako na sa bawat problema, hindi na kita hahayaang harapin mag-isa. Pangako na ang bawat desisyon na gagawin ko, ikaw at si Alfie ang laging mauna. Pangako na haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Marie. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng kaligayahan, isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman niya pa. Maricela Reyes, sabi ni Miguel, ang buong pangalan niya ay parang isang musika sa kanyang bibig. Will you marry me? Will you let me spend the rest of Esva life proving to you that I'm worthy of your love? Hindi na kailangan ni Marie mag-isip. Ang sagot ay matagal nang nasa puso niya. Bulong niya, habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa kanilang magkahawak na kamay. Migs. Yes. Isang ngiti na puno ng ginhawa at purong kaligayahan ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat. Na para bang doon ito itinakda. Inangat niya ang kamay ni Marie at marahan itong hinalikan, bago siya tingnan muli at unti-unting inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na hindi na puno ng desperasyon o pangulila, kundi ng isang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang isang taon, sa isang maaraw na linggo ng hapon, ang tawanan ay umalinggaw sa isang parke sa Quezon City. Isang saranggola na hugis agila ang sumasayaw sa asul na kalangitan. Hawak ni Alfie, na ngayon ay 7 taong gulang na, ang pisi nito, habang si Miguel naman ay tumatawang gumagabay sa kanya. Taas pa, papa. Taas pa, sigaw ng bata, ang mukha ay puno ng purong saya. Mula sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng akasya, pinagmamasdan sila ni Maricela. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Sinulyapan niya ang singsing sa kanyang daliri, ang simpleng perlas na kumakatawan sa lahat ng pinagdaanan nila. Ito ang kanilang katotohanan. Simple, hindi perpekto, ngunit tunay. Ito ang tunay na yaman, bulong niya sa sarili. Nay, tita, tingnan niyo po ang saranggola ko. Ang ganda, di ba? Bigay ni Lola, sigaw ni Alfie, tumatakbo palapit sa kanya, ang pisngi namumula dahil sa pagod at sa sikat ng araw. Napangiti si Marie sa pagkarinig sa salitang ni Lola. Hindi pa rin sila personal na nagkikita, ngunit ang mga regalo ay patuloy na dumarating, isang tahimik na tulay na unti-unting itinatayo ng isang reynang natututong magmahal mula sa malayo. Ang ganda nga, anak, sagot ni Marie habang inaayos ang buhok ng bata. Lumapit si Miguel, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Napagod yata ang papa mo, champ, biro nito, habang ginugulo ang buhok ni Alfie.
Umupo ito sa tabi ni Marie at sa isang iglap, ang mundo nila ay naging kumpleto. Masaya ka? Tanong ni Marie, isang tanong na alam na niya ang sagot, ngunit gusto pa ring marinig. Tumingin si Miguel kay Alfie na bumalik na sa pagpapalipad ng saranggola. Pagkatapos, tumingin siya kay Marie, ang mga mata ay nagniningning ng higit pa sa anumang diamante. Higit pa sa masaya, sagot niya. Noong una, akala ko tapos na ang kwento ko. Akala ko ang buhay ko ay nakasulat na sa isang librong hindi ko naman gustong basahin. Pero nang bumalik kayo sa buhay ko, doon ko nalaman. Hinawakan niya ang kamay ni Marie. Nagsisimula pa lang pala ang ating kwento. Inakbayan ni Miguel si Marie habang hinawakan naman ni Marie ang kamay ni Alfie na muling lumapit sa kanila. Magkasama, tatlo sila, naglakad palayo sa papalubog na araw. Ang kanilang mga anino ay humahaba at nagiging isa. Hindi na sila tumatakbo mula sa nakaraan o natatakot sa hinaharap. Dahil ang mahalaga ay ang ngayon, isang pamilyang binuo ng pagpapatawad, pinatatag ng mga pagsubok, at pinag-isa ng mga matapang na pagpili. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi pala isang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay na sabay nilang tinatahak, hawak kamay sa bawat bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel, Maricela, at ng kanilang munting si Alfie. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay at naglakbay kasama kami sa bawat kabanata, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang samahan ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat munting tagumpay ni na Marie at Migs ang siyang nagbigay buhay sa kwentong ito. Ang pagsulat ng kanilang salaysay ay isa ring paglalakbay para sa akin. Naging paalala ito na ang buhay ay tunay ngang puno ng mga hindi inaasahang pagliko, at ang puso ng tao, gaano man kadalas masaktan, ay may walang kapantay na kakayahang maghilom at muling umibig. Sana, sa kwento nila, ay may napulot tayong aral na babaunin natin sa ating mga puso. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang serya ng matatapang na pagpili, ang pagpiling magpatawad, ang pagpiling umunawa, at ang pagpiling manatili kahit gaano pa kahirap. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na aminin ang pagkakamali at sa pagpapakumbabang bumangon para sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong mga damdamin. Ano ang eksena na pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan mula sa paglalakbay ni na Marie at Migs? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga komento ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. May mga gabing pinapayagan ni Maricela Reyes ang sarili niyang titigan ang natutulog na himbing ng kanyang anak at hayaang bumalik ang mga alaala. Ito ang kanyang munting parusa at siya ring kanyang munting gantimpala. Sa mahinang liwanag mula sa siwang ng bintana, tila isang anghel si Alfonso, o Alfie, gaya ng tawag niya rito. Ang payapang mukha, ang marahang pagtaas-baba ng munting dibdib, ang bahagyang nakaawang na mga labi. Sa bawat paghinga nito, naririnig ni Marie ang pintig ng sarili niyang puso. 6 na taon. 6 na taong pag-iisa, pagpupursigi at pagtatago. Napapikit si Marie at isang mukha ang muling sumagi sa kanyang isipan. Ang mukhang iyon, na minsan ay dahilan ng kanyang mga ngiti, ay ngayon anino na lang ng isang nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Ang mga mata nito, ang ngiti, ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan lahat, ay nakatatak pa rin sa kanyang diwa. Isang pangako ang binitiwan niya sa sarili noon, sa gabing lula ng bus, ay nilisan niya ang Maynila na dala-dala ang isang lihim sa kanyang sinapupunan, proprotektahan niya ang kanyang anak. Ilalayo niya ito sa lahat ng sakit na maaaring idulot ng mundong minsan niyang ginusto, ngunit hindi para sa kanya. At sa loob ng 6 na taon, nagawa niya iyon. Hinding-hindi kita pababayaan, anak, bulong niya sa hangin, kasabay ng paghaplos sa malambot na buhok ni Alfie. Kahit anong mangyari, sinanailang sapat na. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa labi ni Marie. Tama na ang drama. Bukas ay isa na namang bagong araw. Kinabukasan, ang init ng araw ay kasing sigla ng tawanan ng mag-ina. Sabay silang naglalakad pa uwi mula sa palengke ng Santa Rosa. Bitbit ni Marie ang isang bayong na puno ng gulay at isda, habang si Alfie naman ay masayang kumakain ng paborito nitong ice candy. Nay, si Mang Ben po, binigyan ako ng 5 kanina,
Masayang balita ni Alfie, ang mga mata ay nagniningning. Talaga, anak? Ano nang sabi mo sa kanya? Tanong ni Marie habang inaayos ang pagkarga sa bayong. Si Mang Ben ang matandang kapitbahay nila na ubod ng bait. Palagi itong may pasalubong para kay Alfie, at kung minsan ay tumutulong pa sa mga mumunting sira sa kanilang inuupahang bahay. Sabi ko po, thank you po. Tapos sabi niya, basta mag-aral daw po ako mabuti para matuwa si nanay, sagot ng bata, saka muling sumipsip sa kanyang ice candy. Napangiti si Marie. Sa kabila ng lahat, pinagpala pa rin siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nay, muling tawag ni Alfie, ngayon ay may bahid ng pag-iisip sa boses. Yung sa school po, si Marco, sinundo ng papa niya. Ang laki-laki po ng braso ng papa niya. Natigilan si Marie sa paglalakad. Ito na naman ang usapang pilit niyang iniiwasan. Huminga siya ng malalim bago ngumiti ng pilit sa anak. Ah, ganun ba, anak? Malakas siguro kumain ng gulay ang papa ni Marco. Pero hindi nagpatinag ang bata. Tumingala ito sa kanya, ang mga matay puno ng purong kuryosidad. Nay, yung papa ko po ba gwapo? 1,000 karayom ang tila tumusok sa puso ni Marie. Paano niya sasagutin iyon? Anong isasagot niya? Lumunok siya at naramdaman niya ang unti-unting pagbara sa kanyang lalamunan. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naman, anak. Gwapo ang papa mo. Pero mas gwapo ka. Mukhang nasiyahan naman si Alfie sa sagot. Muli itong humiti at nagpatuloy sa paglalakad, nauuna na ngayon sa kanya ng ilang hakbang. Gumaan ang pakiramdam ni Marie. Nailusot na naman niya. Pero hanggang kailan? Nasa tapat na sila ng kanilang eskinita ng isang pamilyar na tunog ang umagaw sa atensyon ni Alfie. Ang tunog ng sasakyan ng sorbetes. Nay! Sorbetes, sigaw ng bata, sabay turo sa kabilang kalsada. Alfie, mamaya na. Kakakain mo lang ng ice candy, malumanay na saway ni Marie, ang mga mata inasa unahan, nag-aabang ng mga sasakyang dumaraan. Ngunit ang pananabik ng isang 6 na taong gulang ay mahirap pigilan. Sa isang iglap, bago pa man makakilo si Marie, bumitaw si Alfie sa hawak niyang ice candy at mabilis na tumakbo patawid ng kalsada. Alfie! Isang sigaw na puno ng pagkasindak ang kumawala mula sa lalamunan ni Marie. Kasabay nito ang isang nakabibinging tunog, ang tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa itim na aspalto. Screech! Nabitiwan ni Marie ang bayong. Ang mga gulay, prutas, at isda ay nagkalat sa kalsada, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Blag! Isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Ang tunog ng isang marupok na katawan na tumama sa matigas na bakal ng isang itim at makintab na kotse. Napatigil ang mundo ni Marie. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na katawan ng kanyang anak, nakahandusay sa gitna ng daan. Ang pula ng dugo na unti-unting kumakalat mula sa ilalim nito ay tila isang nakapapasong pintura sa itim na aspalto. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang sigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan, ayaw kumawala. Hanggang sa isang pinto ng kotse ang bumukas. Isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa katad ang unang lumabas at tumapak sa kalsada. Sumunod ang isang lalaking nakasuot ng plansadong damit. Baka sa mukha nito ang pagkataranta at matinding pag-aalala. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napilitan si Marie na iangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa sapatos, paakyat sa pantalon, sa damit, hanggang sa marating nito ang mukha ng taong nagmamaneho. Ang mukha na sa loob ng 6 na taon ay pilit niyang kinakalimutan sa kanyang mga panaginip. Ang mukha na dahilan kung bakit siya narito sa Santa Rosa. Ang mukha ng ama ni Alfie. Nakatayo roon si Miguel Alfonso Montenegro, ang kanyang mga mata inanlalaki sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, ang oras ay huminto. Nakita ni Marie ang pagkilala sa mga mata nito, ang pagkabigla, ang kalituhan. At pagkatapos ay narinig niya ang kanyang pangalan, binigkas nito sa paraang nanginginig at halos pabulong, na para bang nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraan. Ma Marie! Ang mga mata ni Miguel ay lumipat mula sa mukha ni Marie,
pababa sa duguan at walang malay na bata na nasa kanyang mga bisig. Isang tanong na hindi masabi ang nabuo sa kanyang mga mata, isang tanong na sumaksak sa puso ni Marie nang mas malalim pa kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya. Parang isang masamang panaginip ang lahat para kay Miguel. Kanina lang, minamaneho niya ang kanyang sasakyan palabas ng Laguna, aburido ang isip dahil sa isang pulong na hindi naging maganda ang resulta. At sa isang kisap mata, isang bata ang tumawid. Ang nakabibinging tunog ng preno. Ang mahinang kalabog. At ang babaeng sumigaw, isang sigaw na tila gumising sa isang parte ng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Marie. At ngayon, narito siya, naglalakad pabalik-balik sa malamig at puting pasilyo ng pinakamahal na ospital sa Maynila. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat na 1 tonelada. Pagkakasala. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pagkakasala dahil sa aksidente. Pagkakasala dahil sa 6 na taong lumipas. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang dinadyal ang numero ng kanyang personal na assistant. Roy, cancel all the appointments for the rest of the day. And for tomorrow, utos niya, ang boses ay mababa at pilit na pinakakalma. And one more thing. I need you to handle everything here at S. Luke's. Everything. S. Don't care about the cost. Yes, sir, mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Pagkababa ng tawag, napasandal si Miguel sa pader. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Marie na buhat-buhat ang duguan nitong anak ang sumasalubong sa kanya. Ang itsura nito, mas payat, mas halata ang pagod sa mga mata, ngunit naroon pa rin ang tapang. At ang batang iyon. May kung anong kakaibang pagkirot sa dibdib niya sa tuwing naaalala niya ang mukha nito. Ilang minuto pa, lumabas ang isang nurse mula sa emergency room. Doon, sa isang sulok, nakatayo si Marie. Nakayuko, ang mga braso ay nakayakap sa sarili, tila ba iyon na lang ang pumipigil sa kanya upang hindi gumuho. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Marie, tawag niya. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, galit, sakit, at isang pagod na tila hindi na kayang itago. Huwag mo akong kausapin, malamig niyang sabi. Ang bawat salita ay may talim. I just want to help. I'm responsible for this, pilit ni Miguel. Tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Dinge Montenegro, sagot ni Marie, ang pagbigkas sa apelyido niya ay puno ng diin na para bang isang maruming salita. Kaya kong alagaan ang anak ko. Kaya ko itong panagutan. Gaya ng ginawa ko sa nakalipas na 6 na taon. Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Miguel. Wala siyang maisagot. Dahil totoo. Totoo lahat ng sinabi nito. Iniwan niya ito. O mas tamang sabihin, hinayaan niyang umalis ito. Sakto namang lumabas ang doktor. Agad na lumapit si Marie, ang lahat ng galit ay napalitan ng matinding pag-aalala. Sumunod si Miguel na natili sa likuran, nakikinig. Okay na po ang bata, ma'am. He sustained a mild concussion and some bruises, pero wala namang internal bleeding. We just need to keep him here for observation for at least 24 to 48 hours, paliwanag ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Marie, napahawak siya sa kanyang dibdib. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. We'll transfer him to a private room now, dagdag ng doktor, bago bumaling kay Miguel. Sir, aayusin na po ng staff ninyo ang lahat ng kailangan. Doon na muling nagsalita si Marie. Hindi po. Ililipat ko na lang po siya sa public hospital bukas. Hindi ko po iyan kayang bayaran. Bago pa man makasagot ang doktor, mabilis na sumingit si Miguel. Ang kanyang boses ay hindi na nag-aalinlangan, kundi puno na ng otoridad. He stays here, Doc. I'll take care of everything. I want the best service, the best room. Lahat. Tumingin sa kanya si Marie, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit wala na siyang nagawa nang itulak na ng mga nurse ang stretcher kung saan nakahiga ang kanyang anak. Sinundan niya ito ng tingin at naiwan silang dalawa ni Miguel sa katahimikan ng pasilyo. Nang mailipat na si Alfie sa isang maluwag at pribadong silid, naupo si Marie sa tabi ng kama, hindi inaalis ang tingin sa natutulog na anak. Pumasok si Miguel at tumayo malapit sa pinto,
tila isang estrangherong hindi alam kung saan lulugar. Bakit ka pa narito? Basag ni Marie sa katahimikan, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko sigurado na okay siya, sagot ni Miguel. Lumapit siya ng kaunti. Marie, I'm sorry. Hindi sumagot si Marie. Sinubukan muli ni Miguel. Ano ng pangalan niya? Tanong niya, kahit pa alam na niya ang sagot. Narinig niya itong isinigaw ni Marie kanina. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga balikat ni Marie. Matapos ang ilang sandali, sumagot ito, ang boses ay halos pabulong. Alfonso. Alfonso. Ang kanyang pangalawang pangalan. Parang may kung anong mainit na kumalat sa dibdib ni Miguel. Isang halo ng saya at sakit. Tumingin siya sa bata sa kama. Pinagmasdan niya ang hugis ng mukha nito, ang ilong, ang paraan ng pagkakatulog. At sa pamamagitan ng salamin ng bintana ng silid, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Nakita niya ang sarili niya sa bata. Ang lahat ng tanong na pilit niyang isinantabi sa loob ng 6 na taon ay biglang bumalik. Siya ba? Ang tanong ay parang isang malakas na kulog sa loob ng kanyang isipan, ngunit hindi ito makalabas sa kanyang mga labi. Dugo niya ba ang nananalaytay sa mga ugat ng batang ito? Ang puso niya ba ang humuhulma sa munting dibdib na iyon? Hindi niya namalayan, ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang palapit sa kama. Bawat hakbang ay mabigat, tila ba dinadala niya ang bigat ng 6 na taong pagkukulang. Iniangat niya ang kanyang kamay, may isang hindi mapigilang pagnanasang haplusin ang pisngi ng bata, ngunit ipinako niya ito sa hangin. Huwag mo siyang hawakan. Ang boses ni Marie ay malamig, walang emosyon, ngunit sapat na iyon para mapatigil si Miguel. Ibinaling niya ang tingin kay Marie. Nakatayo ito ngayon, tila isang leon ang handang ipagtanggol ang kanyang supling. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng pag-aalala, ay ngayon nagbabaga sa isang matagal ng kinikimkim na galit. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait. Marie, please kailangan nating mag-usap, pakiusap niya, ang boses ay halos magmakaawa. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marie. Mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan, Miguel. 6 na taon na ang nakalipas. Tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos, giit ni Miguel, isang hakbang na muling lumapit. Hindi ako tumigil sa pag-iisip sa'yo. Hinanap kita. Hinanap, puto ni Marie, ang boses ay tumaas ng bahagya, puno ng sarkasmo. Kung talagang gusto mo, madali mo lang sana akong nahanap, Miguel. Huwag na tayong maglokohan. Pinili mo ang pamilya mo. Pinili mo ang yaman ninyo. At tinanggap ko na iyon. Kaya please lang, umalis ka na. Bago pa siya magising. Ang bawat salita ay tumatago sa puso ni Miguel. Gusto niyang sumigaw, sabihin sa kanya ang lahat, ipaliwanag ang mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag noon. Gusto niyang itanong ang tanong na nagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Anak ko ba siya? Ngunit bago pa man makabuo ng salita ang kanyang mga labi, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa tensyonadong katahimikan ng silid. Ring. Ring. Otomatikong napakapa si Miguel sa kanyang bulsa at inilabas ang cellphone. Ang malakas na tunog ay tila isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang masakit na nakaraan pabalik sa isang komplikadong kasalukuyan. Sa pag-ilaw ng screen, isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mommy. Napalunok si Miguel. Ang tapang na unti-unti niyang binubuo para harapin si Marie ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na takot. Tumingin siya kay Marie. Ang mga mata nito ay nakatuon sa screen ng kanyang telepono, at sa isang iglap, nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito, isang mapait na pag-unawa, na parabang sinasabing, kita mo na. Iyan ang mundo mo. Iyan ang pinili mo. Ang daliri niya ay nanatili sa ibabaw ng answer button. Ang kanyang mundo ay biglang sumikip. Sa isang banda, naroon si Marie at ang batang maaaring sagot sa lahat ng kanyang pangungulila. Sa kabilang banda, naroon ang tawag ng kanyang ina, ang tawag ng kanyang tungkulin, ng kanyang mga pangako, ng buhay na dapat ay para sa kanya. Napatingin siyang muli kay Marie, pagkatapos ay sa teleponong patuloy na tumutunog, ang pangalan ng kanyang ina ay tila isang hatol na kumikinang sa dilim.
Ang tunog ng telepono ni Miguel ay parang isang kampanang gumising kay Maricela mula sa isang mapanganib na sandali ng kahinaan. Sandali niyang nakalimutan ang lahat. Sandali siyang umasa. Ngunit ang pangalang kumikinang sa screen ng cellphone ay isang malupit na paalala ng realidad. Mommy. Isang pangalan lang pero sapat na iyon upang ibalik ang lahat ng pait. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel, ang biglaang pagkawala ng tapang, na napalitan ng pamilyar na pag-aalinlangan at takot. Ganoon ang itsura nito noong huli silang nag-usap, 6 na taon na ang nakalilipas. Walang nagbago. Sagutin mo, sabi ni Marie, ang boses ay walang laman, walang emosyon. Isang pagsuko. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa, bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid upang sagutin ang tawag. Sa pagsara ng pinto, tila isinara na rin ito ang anumang mumunting pag-asa na nabuo sa puso ni Marie. Napabuntong hininga siya at muling ibinaling ang atensyon sa natutulog na si Alfie. Ito ang mahalaga. Si Alfie lang. Ang lahat ng iba pa ay ingay na lamang. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang marinig ni Marie ang isang tunog na hindi nababagay sa isang ospital. Ang marahan ngunit matatag na tunog ng mga takong na tumatama sa sahig na linoleum, palapit ng palapit. May kasama itong isang malamig na aura, isang bigat sa hangin na tila nagpapabagal sa lahat. Bumukas ang pinto. Hindi ito si Miguel. Isang babae ang nakatayo roon, nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50, balot sa isang damit na simple, ngunit halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay walang bahid ng emosyon, maliban sa isang formal na pagkayamot. Sa likuran nito ay isang mas batang babae na may bitbit na handbag, ang personal assistant nito, malamang. Tumindig ang lahat ng balahibo sa braso ni Marie. Ang hangin sa silid ay tila biglang lumamig. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ito. Ang tindig, ang aura, ang mapagmataas na pagtingin, sa loob ng 6 na taon ay sinubukan niyang kalimutan ang babaeng ito, ngunit ang alaala ay kasing sariwa ng sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Doña Eleanor Montenegro. Ang reyna. Ang mga mata ng Doña ay marahang naglakbay sa loob ng silid. Dumapo ito sa natutulog na si Alfie ng isang saglit, walang anumang bakas ng interes, bago ito tumuon sa kanya. Walang pagkilala sa mga matang iyon. O kung mayroon man, ay perpekto itong naitago. Para kay Doña Eleanor, si Marie ay hindi isang tao, kundi isang parte lamang ng muebles, isang bagay na hindi nababagay sa lugar. Kasabay nito, muling pumasok si Miguel, ang mukha ay gusot dahil sa pakikipag-usap sa telepono. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa may pinto, bigla itong namutla. Mom, sabi ni Miguel, ang boses ay halatang nabigla. What are you doing here? Hindi pinansin ni Doña Eleanor ang tanong. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon kay Miguel, ngunit ang lamig nito ay tila tumatagos hanggang kay Marie. I heard there was an accident. The company's reputation is at stake. May mga reporter na nagtatanong. Lumapit si Miguel, tila sinusubukang harangan ang tanawin ng inapapalayo kay Marie. Mom, it's under control. I can handle this. Really, Miguel? Dahan-dahang humakbang palapit si Doña Eleanor. You call this handling it? Hinila niya ang anak sa isang sulok, malayo sa kama kung saan naroon si Marie at Alfie. Ang boses niya ay bumaba, naging isang bulong na may talim, ngunit sapat na para marinig ni Marie ang ilang mga salita. Katrina is worried the wedding scandal. Nakatingin lang si Marie sa sahig, ngunit nararamdaman niya ang bawat salita. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang postura ni Miguel, ang unti-unting pagyuko ng mga balikat, ang pagkawala ng anumang natitirang tapang. Habang si Doña Eleanor naman ay nanatiling tuwid, ang bawat galaw ay kontrolado, ang bawat salita ay isang utos. Matapos ang tila walang hanggang ilang minuto, bumaling si Miguel sa kanya. Marie, I'll just get some coffee. Ang mga mata nito ay umiiwas. Alam ni Marie kung ano iyon. Isang palusot. Isang pagtakas. Tumango lang siya, hindi na nag-abalang magsalita. Nang makalabas si Miguel, ang buong atensyon ni Doña Eleanor ay tuluyan ng bumaling sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit, ang tunog ng takong nito ang tanging ingay sa silid.
Tumigil ito sa paanan ng kama, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Naramdaman ni Marie ang pagbalik ng pamilyar na takot. Ang mga palad niya ay nanlamig. Naalala niya ang mga salita ng babae 6 na taon na ang nakalipas. Sisirain ko siya, pati ang buong pamilya ninyo, kapag hindi mo siya nilayuan. I'm sure this is all terrible misunderstanding, simula ni Doña Eleanor. Ang boses ay kalmado ngunit mapanlit. Accidents happen. Binuksan nito ang kanyang handbag at inilabas ang isang checkbook at isang pluma. This should be enough to cover your troubles. Isinulat nito ang isang halaga, pinunit ang tseke at inilahad ito kay Marie. Take it and disappear. Like you did before. Nakatitig si Marie sa piraso ng papel. Ang mga numero ay may maraming zero, isang halagang hindi niya kikitain kahit sa 10 taon ng pagtatrabaho. Iyon ang presyo ng kanyang pagkatao. Iyon ang presyo ng kanyang anak. Ang takot sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas mabangis. Galit. Dahan-dahan niyang inabot ang tseke. Isang maliit at kontentong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Eleanor, ang ngiti ng isang reynang nasusunod ang lahat ng gusto. Ngunit hindi ibinulsa ni Marie ang tseke. Sa halip, tiningnan niya si Doña Eleanor ng diretso sa mga mata. At sa harap nito, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Tapos ay muli hanggang sa maging maliliit na piraso ito. Ang ngiti sa mukha ni Doña Eleanor ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng purong galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anas ng matanda, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang bagsik. Anak ko ang pinag-uusapan natin, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Marie, habang hinahayaang mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig. Hindi siya mabibili ng pera ninyo. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel, may dalang 2 tasa ng kape. Natigilan siya sa kanyang nakita, ang mga piraso ng tseke na nakakalat sa sahig, ang mukha ng kanyang ina na puno ng hindi maipintang galit, at si Marie, nakatayo roong matatag, ang mga mata ay nag-aalab. Naintindihan niya agad ang lahat. Binitiwan niya ang mga tasa ng kape. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalinggaw sa silid. Ngunit walang sinuman ang gumalaw. Naglakad si Miguel, nilagpasan ang kanyang ina, at huminto sa pagitan nito at ni Marie. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, nakaharap sa ina, na para bang isang kalasag na pumoprotekta sa anumang nasa likuran niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya yumuko. Hindi siya tumakas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ina, at sinabi ang 2 salitang magpapabago sa lahat. Mom, stop. Ang tunog ng nabasag na tasa ay tila pumutol sa isang masamang spell. Sa isang iglap, ang reynang hindi matinag ay tila nagising sa katotohanan. Isang matalim na tingin ang ipinuko ni Doña Eleanor kay Miguel, isang tingin na nangangako ng ganti, bago ito tumalikod ng walang imik. Ang kanyang assistant ay mabilis na sumunod, at ang bigat sa hangin ay tila isinama nila sa kanilang pag-alis. Naiwan sa silid ang 3 tao, napapalibutan ng katahimikan at ng mga piraso ng basag na porselana sa sahig. Hindi gumalaw si Maricela. Nakatitig lang siya sa likod ni Miguel, sa mga balikat nito ngayon ay tuwid at matatag. Isang parte niya ang gustong magpasalamat. Isang parte niya ang gustong maniwala. Ngunit ang mas malaking parte ay naghihinala. Ang takot at pagdududa, na itinanim sa kanya ng nakalipas na 6 na taon, ay masyadong malalim ang ugat. Dumating ang isang hospital staff para linisin ang kalat. Si Miguel naman ay umupo sa isang silya sa sulok, hindi nagsasalita, tila binibigyan si Marie ng espasyo. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Kinabukasan, maganda ang naging balita mula sa doktor. Maari nang lumabas ng ospital si Alfie, kailangan lang ng ilang araw na pahinga sa bahay. Habang kausap ni Marie ang nurse, narinig niya ang boses ni Miguel sa counter, inaayos ang lahat ng bayarin. Ang tunog ng credit card machine ay parang isang paalala ng agwat sa kanilang dalawa. Pagbalik niya sa silid, nakita niyang gising na si Alfie. Nanay, masayang bati nito. Okay ka na ba, anak? Malambing na tanong ni Marie habang hinahaplos ang noo ng bata. Opo. Si Sir Po. Binigyan niya ako ng apple, sabi ni Alfie, sabay turo kay Miguel na nakatayo malapit sa bintana. Hinarap ni Marie si Miguel. Salamat sa lahat ng tulong mo. Pero hanggang dito na lang to, kaya ko nang iwi si Alfie. At babayaran kita,
kahit paunti-unti kapag nakaipon na ako. Umiling si Miguel. Huwag mo nang isipin yon, Marie. Responsibilidad ko to. Hindi, madiin na sabi ni Marie. Hindi mo to responsibilidad. Aksidente ang nangyari. At hindi ko kailangan ng limos mo. Hindi ito limos, sabi ni Miguel, ang boses ay may bahid ng pakiusap. Hayaan mo lang akong gawin to, para sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Alfie. Napabuntong hininga si Marie. Pagod na siyang makipagtalo. Tumango na lang siya. CJ, aayusin ko lang ang mga gamit namin. Habang natutulog muli si Alfie, dahil sa epekto ng gamot, sinimulan ni Marie na iligpit ang ilang damit na dinala niya. Si Miguel naman ay tahimik na nakaupo pa rin sa sulok. May mga sandaling nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, ngunit mabilis itong umiiwas kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, habang nakatalikod siya, nakita niya sa refleksyon sa bintana ang ginagawa ni Miguel. Kumuha ito ng isang mansanas mula sa fruit basket na ipinadala nito. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, sinimulan niya itong balatan. Ngunit ang kanyang mga kamay, na sanay siguro sa pagpirma ng mga dokumento at paghawak ng mga mamahaling bagay, ay halatang hindi sanay sa gawaing bahay. Ang balat ng mansanas ay hindi tuloy-tuloy, paunti-unti at ang hiwa ay hindi pantay. Nakakunot ang noo nito, puno ng konsentrasyon, na para bang ang pagbabalat ng isang simpleng mansanas ay kasing hirap ng pagsasara ng isang multimillion deal. Isang munting kurot ang naramdaman ni Marie sa kanyang puso. Ang Miguel na kilala niya ay hindi marunong nito. Ang tagapagmana ng Montenegro Empire, nagbabalat ng mansanas sa paraang napaka-clumsy. Isang bahagi niya ang naantig. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Huwag kang magpadala, Marie. Huwag. Nang matapos si Miguel, inilagay niya ang nabalatang mansanas sa isang plato at maingat na inilapag sa bedside table, para paggising ni Alfie ay mayroon itong makain. Pagkatapos ay tumayo ito. Lalabas lang ako saglit. May tatawagan lang ako, paalam nito at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa, ipinagpatuloy ni Marie ang pag-aayos. Kinuha niya ang maliit na school bag ni Alfie. Medyo mabigat ito. Nang buksan niya, nakita niya ang mga libro at notebook ng anak. Ngunit may isang folder sa ilalim na hindi niya matandaang inilagay roon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nasa loob nito ang isang serye ng mga dokumento. Mga resibo. Mga resibo mula sa A Bright Minds Academy, isang mamahaling pribadong paaralan sa kanilang lugar na hinangad niya para kay Alfie pero alam niyang hindi niya kailanman mapapaaral doon. Ang bawat resibo ay para sa buwanang tuition fee, miscellaneous fees, at iba pa. At sa bawat resibo, may malaking pulang selyo, paid jam full. Nanlamig ang mga kamay ni Marie. Paano? Ang alam niya ay scholar si Alfie sa isang maliit na eskwelahan na tinulungan ni Mang Ben na mapasukan. Sa ilalim ng mga resibo, may isang sulat mula sa administration ng eskwelahan. Binasa niya ito. Dear Anonymous Benefactor, on behalf of Alfonso Reyes and his family, we would like to extend our deepest gratitude for your continued generosity. Anonymous Benefactor. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Unti-unti ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pagkakatanggap kay Alfie sa eskwelahang iyon. Ang mga discount na sinasabi ng admin. Ang palaging pagpuri ni Mang Ben sa ikabutihan ng mga may-ari ng eskwelahan. Hindi ito scholarship. Hindi ito tulong. Isa itong kasinungalingan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hiya. Isang malalim na hiya ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang buong akala niya ay naitataguyod niya ang kanyang anak sa sarili niyang pagsisikap. Ang buong akala niya ay malaya na siya. Ngunit ang totoo, kahit sa kanyang paglayo, ang anino ng mga Montenegro ay nakasunod pa rin. Ang pera nila ay patuloy na kumukontrol sa buhay niya. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Ang mukha nito ay tila mas magaan kaysa kanina. Ngunit ang ngiti nito ay biglang naglaho nang makita ang hawak ni Marie. Tumayo si Marie, ang folder ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Lumakad siya palapit kay Miguel, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito at itinaas ang mga resibo.
Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay malamig at walang buhay. Ano to, Migs? Tanong niya, ang mga mata ay humihingi ng isang sagot na alam na niya, ngunit ayaw pa ring tanggapin. Anong ibig sabihin nito? Natigilan si Miguel. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Tumingin siya sa mga resibo pagkatapos ay kay Marie. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, isang desperadong bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Marie, I can explain me. Ang katahimikan ni Miguel ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Para kay Marie, isa itong pag-amin. Para sa kanya, isa itong unos na nagaganap sa loob ng kanyang isipan. Sabihin mo. Sabihin mo ang totoo. Iyon ang sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Manahimik ka. Itanggi mo ang lahat. Iyon naman ang utos ng takot na bumalot sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Marie, hindi lang galit, kundi isang malalim na sakit, isang pakiramdam ng pagkakatapak sa pagkatao. Alam ni Miguel na tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang pagiging duwag niya ang nagdala sa kanila sa puntong ito. Hindi na niya ito maaaring ulitin. Sa wakas ay sabi niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Ako ang nagbabayad. Nakita niya kung paano nag-iba ang anyo ni Marie. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na pagkamuhi. Bakit? Dahil naaawa ka sa amin? Dahil sa tingin mo hindi ko kayang buhayin ang anak ko nang walang tulong ng isang Montenegro. Hindi, mabilis na sagot ni Miguel, isang hakbang ang ginawa niya palapit. Ang mga kamay ay bahagyang nakaangat na para bang gustong mang-abot, ngunit hindi alam kung paano. Hindi awa to, Marie. Pagmamahal to. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marie. Pagmamahal? Miguel, ang pagmamahal ay hindi panonood mula sa malayo. Ang pagmamahal ay hindi pagtatapon ng pera para gumaan ang konsensya mo. Alam ko, halos pasigaw na sabi ni Miguel, ang desperasyon ay nagsisimula ng kumain sa kanyang pagkatao. Alam kong nagkamali ako. Alam kong naging duwag ako. Pero hindi ibig sabihin noon na tumigil ako sa pagmamahal sayo sa inyo. Tumingin siya kay Alfie na mahimbing na natutulog. Gusto ko lang na makuha niya ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Isang magandang edukasyon. Isang bagay na hindi ko maibigay ng harapan. Umiling si Marie, tumalikod ito at nagsimulang magligpit muli, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Ngunit para kay Miguel, nagsisimula pa lang ito. Hindi siya aalis sa silid na ito na iniisip ni Marie na isa lamang siyang mayamang lalaki na naghahanap ng paraan para pagaanin ang kanyang pagkakasala. Kailangan nitong malaman ang lalim ng kanyang ginawa. Ang lalim ng kanyang obsesyon. Nagsimula kang magtinda ng cake online noong 1 taon, sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat. Natigilan sa pag-aayos si Marie. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha'y puno ng pagtataka. Nagpatuloy si Miguel. Paborito mong gawin ang red velvet. Sinubukan mong mag-apply ng pwesto sa isang maliit na bazaar sa bayan, pero hindi ka natanggap. Noong nakaraang linggo, nilagnat si Alfie. 3 araw. Hindi ka halos natulog. Ang bawat salita ay tila isang bato na ibinabato sa kalmadong tubig ng pagkatao ni Marie. Ang pagtataka sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang bakas ng takot. Paano, bulong nito? Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Huminga ng malalim si Miguel. Ito na. Ang huling baraha. Ang katotohanang maaaring tuluyang sumira sa kanila o ang tanging bagay na makakapagpamulat kay Marie sa tunay niyang nararamdaman. Hindi lang pera ang ibinibigay ko, Marie, sabi niya, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi kita iniwan. Hindi ko kayo pinabayaan. Binantayan ko kayo. Ano nang ibig mong sabihin, nanginginig na tanong ni Marie. May mga mata ako sa Santa Rosa, pag-amin ni Miguel. May isang taong tinitiyak na ligtas kayo. Isang taong nag-uulat sa akin ng lahat. Kung kumain na ba kayo, kung may sakit si Alfie, kung masaya ka ba? Sinungaling, sigaw ni Marie. Wala akong kilalang kahit sinong konektado sa'yo. Ang mga kapitbahay ko. Siya nga, putol ni Miguel. Ang kapitbahay mo.
Nakita ni Miguel ang pagguhit ng kawalan ng paniniwala sa mukha ni Marie. Sino? Si Aling Nena? Si Mang Romy? Umiling si Miguel. Ang pinakamabait sa lahat. Ang pinagkakatiwalaan mo. Ang taong tumulong sa iyong humanap ng scholarship para kay Alfie. Ang mga mata ni Marie ay nanlaki sa isang realisasyon na puno ng pangingilabot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Si Mang Ben, pagpapatuloy ni Miguel, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon niya sa sarili nilang kabaong. Si Glicirio Ben Santos ay isang retiradong private investigator. Inupahan ko siya 6 na taon na ang nakalipas para hanapin ka. At nang mahanap ka niya, inutusan ko siyang manatili. Bumili siya ng bahay sa tapat ninyo. Naging anino siya na nagbabantay sa inyo para sa akin. Hindi. Hindi totoo yan. Umiiling na sabi ni Marie, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pagkakanulo. Mabait si Mang Ben. Tinutulungan niya kami Dahil binabayaran ko siya para gawin yon, malupit na katotohanan ang sinabi ni Miguel. Nakita niya ang pagguho ng mundo ni Marie sa harap niya mismo. Ang buong buhay na akala nitong itinayo niya sa sarili niyang lakas ay isa palang dula na siya ang direktor. Upang patunayan ito, upang tapusin na ang lahat ng pagdududa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang isang numero sa kanyang contacts. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marie. Hindi siya sumagot. Pinindot niya ang call button at isinagad ang volume, inilagay sa speaker mode. Matapos ang 2 ring, isang pamilyar at magalang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na alam ni Marie ay puno ng kabaitan at pag-aalala. Sir Miguel, napatawag po kayo. Ang boses ni Mang Ben. Tumingin si Miguel kay Marie na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, ang mukha ay blanko sa tindi ng pagkabigla. Mang Ben, si Mixto, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Nandito si Marie. Kailangan niyang malaman ang totoo mula sa'yo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Bago muling nagsalita ang matanda, ang boses ngayon ay puno ng pag-aalinlangan at awa. Marie, iha. Patawarin mo ako. Ang boses ni Mang Ben sa telepono ay ang huling dagok na tuluyang gumupo sa mundo ni Maricela. Hindi niya namalayan na ibinaba na pala ni Miguel ang tawag. Hindi na niya narinig ang mga desperadong pakiusap at paliwanag nito. Ang tanging naririnig niya ay isang malakas na ugong sa kanyang mga tainga. Ang kanyang buhay sa Santa Rosa, ang munti niyang paraiso na buong akala niya ay itinayo niya mula sa wala, ay isa palang malaking entablado. At siya, ang bida, ay walang kamalay-malay na ang bawat kilos niya ay may nanonood, may nagdidikta. Si Mang Ben, ang taong tinuring niyang parang sariling ama, ay isang espiya. Ang paaralan ni Alfie, ang kanyang munting karangalan, ay isang handog na may kapalit. Nang gabing iyon, hindi na nagsalita si Marie. Naging isa siyang estatwang bato. Tumanggi siyang kumain. Tumanggi siyang tumingin kay Miguel. Umupo lang siya sa tabi ng kama ni Alfie, hinahaplos ang buhok nito, ang tanging piraso ng katotohanan sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang presensya ni Miguel sa silid buong gabi, isang aninong hindi gumagalaw, ngunit para sa kanya, isa na lang itong estranghero. Kinabukasan, nagising si Marie sa isang pamilyar na tunog mula sa telebisyon sa pader. Isang morning show. Hindi niya ito pinansin, abala sa pag-aayos ng ilang gamit sa kanyang bag, ngunit isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon.